balang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicoliala and Diego Bandido. Hay nako, napakahirap talaga magbenta ng bahay. Gusto po kasi naming ibenta yung bahay namin. Ngayon, yung bahay po kasi namin, napaka-colorful. Makulay kasi kaming mga tao. Almost 1 year na po na nakapost na for sale yung bahay, hindi pa rin po nabibisita at hindi pa rin po nabebenta. Tingin nyo po ba, dapat ko po ba siyang ikulay puti? Baka sakaling dumami yung magbebenta? Hay! Hindi po totoo na ang pagkakaroon ng bahay ay isang investment. Ay, wow. May ganong statement si ate girl. Hay, ano po ba ang dapat kong gawin? Baka naman meron kayo mga suggestions. Ayan, Yan. okay. Okay. Nicoliala. Una sa Yung lahat, Hello Kitty house mo. sa tingin ko lang ha, totoo din naman talaga na kung naniniwala talaga ako, Jeg, sa True Lalo, maybe based on my experience and sa mga kakilala ko, hindi talaga investment. Don't quote me on this. Ako, ulitin ko po, this is based on my experience. Kasi madami naman po magsasabi na investment lagi ang bahay, investment lagi ang lupa, ganyan. Parang feeling ko mas magandang investment ang gold. Kasi ang bilis po niyang ibenta. Kung meron akong alahas from Mayat de la Rosa Fine Jewelry, benta ko siya, ang bilis eh. Correct. Tama. Ang bilis niya talaga ibenta kasi aesthetic siya, maliit, Tama. masusuot, mabilis ibenta, mabilis din na lumaki yung value. Kumpara sa meron ka malaking lupa, ilan yung makakabili ng lupa? Paki-explain. Ayan. Parang sino yung makakabili ng bahay? Hindi naman may makakabili ng singseng, may makakabili ng bracelet, ganyan. Pwede mo siyang medyo palugi ng konti if you want, or isanla, ganun. Pero yung bahay, medyo mahirap talaga. Lalo pa ito, sinabi niya, colorful. So ngayon ang consideration, dapat ba gawin natin puti para sakasakaling mabenta. Pero I think Jegs, pwedeng factor yun ha. Whenever somebody buys a house, for example, kunyari bibili siya ng bahay, syempre gusto niyang to call it her own or his own. Yung identity niya. Ko. So kung ako ay isang taong hindi makulay, turn off na agad ako dyan. Gusto nila na kapag bumili sila, for example, ng bahay o kaya malilipatan, kumbaga parang clean slate. Kasi diba pag may bago kang bibilhin, gusto mo parang bago lahat. So hindi ito magiging bago kung makulay. Kung green yung CR, orange yung isang kwarto, brown yung sa may kusina. Ganon. So maybe merong factor kapag ganun. Pero ang ultimately talaga, wala po talaga kasing perang malaki ang tao para bumili. Tama. Yun talaga yun. Pagdating kasi sa investment, yes for some, sa iba parang hindi. Kasi depende kasi sa perspective mo. Halimbawa, kung pag sinabi mong investment siya in the sense na
wala ka ng problema kasi may matitirahan yung yung pamilya mo. Ang purpose mo is meron kang matitirahan, wala kang monthly na babayaran. Pero Totoo kung din. investment na itatago mo lang yung pera diyan, someday ibebenta mo, hindi talaga siya investment. Hindi talaga. Oo. Kasi hindi mabilis ang pagbenta, ha? Correct. Tandaan mo, maski yung mga, ako hanggang ngayon, hindi ko talaga masyado maintindihan yung mga kondo na meron tayong oversupply ng mga condominium units, pero hindi binababaan. Tama. Di ba? Paano mabibenta oversupply na nga tapos hindi binababaan? Paano? Tsaka depende din kasi, like for example, si Nicole nagbenta ng bahay, kami nagbenta ng bahay. Ang tagal din namin na bago nabenta, pero nung nabili yung bahay namin, binenta uli, nabili ka agad. So parang third owner na yung bahay namin. Ganon. Oo. Depende kasi talaga eh. Baka hindi pa panahon. Oo. Di ba? Huwag kang mag-give up. Di ba? Ganon. Ang daming depende ng mga sitwasyon una-una, yung location. Di ba? Saan ba yan located? Oo. Kung yung consideration mo nga yung kulay, maybe merong factor yung Oo, kulay. pero kung diba? halimbawa may gustong-gusto talaga bumili, madali lang naman pinturahan yan eh. Oo. Or pwedeng, kahit hindi mo pinturahan, let's say, ikaw na lang Less na less lang. mo na lang. Oo, mga pag may ganon. interesado. Sabihin, kasi ayoko sana na makulay, gusto ko parang puti lang. O edi, less natin. bawasan na lang natin. O yung pampintura, ganon. kayo na magpapintura. At saka baka naman kasi napakataas ng presyo, tapos kung saan naman yung location niyan, Yan, oo. kilala bilang nanggigripo yung mga tao dyan. Tapos pero, heavy traffic. Correct, baka mga Mahirap ganon. talaga ibenta yung mga ganyan. O di naman kaya, ang location niya is hindi man heavy traffic, Oo. ang layo sa kabiasnan. Correct. Na ang pwede lang na makabili ay yung merong kotse, Oo. merong sasakyan. Ayan, ganon. higit sa lahat, napag-alaman nila yung mga kapitbahay mo. Marites. Pakialamera. Isa sa number one ay consider mo yan. Correct, baka may ganon. So, sa tingin ko, talagang hindi pa talaga napapanahon. Oo. Wag lang tumigil, maging creative ka lang sa pagbenta. Correct. Learn how to adjust. Dapat nakalagay negotiable. Oo. Yung mga ganyan. May mga freebies, may libreng bati sa radyo, kaya libreng sayaw, Hindi mga kasi ganon. talaga madali i-dispose yung mga ganyan, yung mga assets na yan eh. Di ba? So, pag nag-invest ka kasi dapat doon sa, yan, kagaya ng gold na madali i-liquefy. Correct, madali Oh, so kung investment ang isip mo, Correct. ang bahay hindi siya investment. Oh, for mahirap lang tayo i-quote kasi Oo. baka mamaya sabihin ng mga real estate agent, ito naman Oo. naninira. So, Eh, real estate agents left the group. hindi siya Oh. magandang investment for na parang inegosyo mo o i-resell mo. Ayan. Maganda siyang investment kung titirahan mo talaga, i-consume mo. Kaya nga mahirap, natatandaan ko yung asawa ko, sinasabi niya sa akin dati. Pangarap ko na pangarap ko makabili, pangarap lang naman, ng bahay para sa mga anak natin na magkatabi Oho. sa Laguna. Mhm. Sabi ko talaga sa kanya, wag mo nang pangarapin. Kasi una sa lahat, may pambili ka ba? Pangalawa, sure ba tayo na yung mga anak natin magsistay sa Laguna? Correct. Hindi naman natin alam kung ano yung pwedeng maging possibility ng kanilang future. What if yung isa sa kanila mag-asawa ng Afam. Oo. 'Di ba? Si Princess pa naman mahilig sa blue eyes. 'Di ba? Hindi natin masasabi. Oo. What if sa ibang bansa pala meant to be or ayaw nila ng ganong klaseng lifestyle, gusto nila ng city. 'Di ba? Kasi mga bata pa sila at this point, gusto natin magkasama talaga Correct. sila, ganyan. Oo. But eventually, we have to let them fly. So yun yung sinasabi ko na, oo nga no, hindi ka pwedeng bili ng ganyan. Kung may extra ka, why not? Oo. 'Di ba? Go, maliliquidate mo naman yan at some point kasi extra pera mo yan. Pero kung halimbawang ang purpose ay wala, take it from yung Ayan. nag-message sa amin na isang taon na naka-up for sale, hindi pa rin nabebenta. Ganyan po si Nicole, kaya wala po siyang mansion. Wala. Ganito ako mag-isip. Kaya ang investment naming pamilya ay sa memories. Yan. Oo. Doon ako talaga nag-i-invest sa memories. So, and I know of some people who are like that Oo. Na ang iba-iba, sa bagay, tama ka sa sinabi mo kanina, Jegs Iba-iba depende sa Oo. tao Like, I know of a former boss na
hindi talaga siya nag-invest sa bahay na maganda, sa mansion, pero nag-invest talaga siya sa sasakyan. Kasi yung sasakyan, lagi siyang nandun. So, lagi niyang gamit na gamit, ito yung lagi niyang kasama, halos hindi siya umuwi ng bahay eh. Mas mahaba pa yung oras niya sa sasakyan kaysa sa bahay. So, yun yung investment niya para sa kanya. 'Di ba? Yung ganun. So, depende sa perspective mo kung saan mo talaga gustong gamitin yung pag-i-invest mo. Correct. Ayan, kung ikaw naman ay talagang taong bahay, invest ka sa bahay. Totoo. Ganon. Yun yung mga consideration. So, good luck. Yun na lang masasabi namin. Hindi namin alam kung ano yung mga eksaktong details at ganap ng pagbebenta mo dyan. Pero, please make sure that it's negotiable. At i-up mo sa lahat ng mga pwedeng i-up na mga sites. Tingnan mo kung yung presyo mo, kung talagang reasonable siya. Oo. Yun na ba ang presyuhan dyan sa lugar na yan? Kasi kung minsan, ang pagpresyo natin sa isang bagay, lalo na may mga sentimental tayo. Feeling natin mataas dapat. Oo. Gets naman natin yun. Kasi sentimental ito para sa'yo. Literal na ikaw ang nag-build nito. Bawat hollow block. Correct. Wall dyan. Kaya lang, hindi yun yung kwento ng bibili. Walang pakialam. Walang pakialam yung bibili. Ganon. Ayun. So, importantatious na i-consider yung mga ganyan. So, good luck. Ayan. And we hope na makakuha ka ng buyer soon. Pero, for now, i-enjoy mo muna yung weekend. Punta ka sa Mang Inasal. Tama. Uy, ang sarap ng pork barbecue. Grabe. Alam niyo po ba sa July 8, Mang Inasal celebrates the National Mang Inasal Pork Barbecue Blowout Day. Ay, apakasarap naman Kaya ng barbecue. Alam niyo po, Nabitin sa mga nga ako. correct. Ang sarap ng barbecue, nabitin kami, palibasa. Palibasa, favorite ng mga DJs ng Love Radio ang barbecue. Tama. So sa July 8, for one day only, may enjoy nyo po yung 2-stick pork barbecue with rice and spiced vinegar for just 69 pesos. Yan. So 30 pesos ang savings. Oo. So yun yung sinasabi natin na, Jegs, na ano yung savings na pwede? Pagka binili yung bahay mo. Correct. Ganyan. Katulad nito dito sa Mang Inasal Blowout Day sa July 8. May savings akong 30 pesos. Di dyan ako kakain. Ayan. Kakain ako pork barbecue. Ganon. Sa'yo naman, yung halimbawa, kung pintura yung i-less mo na lang yung pintura. Yun yung savings na yun o kayo na lang magpapintura. Ayan. Ganon. Diba? Ganon yun. Alam mo, isa sa mga nabitin ko sa Mang Inasal, ang isa pa sa masarap sa palabok. Yung palabok masarap din, pero yung halo-halo. Ay, naku. Baka Napakainit na panahon naman. Correct. Mang Inasal. Baka naman. Baka naman po, di ba? Pero alam mo ba kung sino ang feeling ko magpapamang inasal? Ay, nako, sino? At hindi lang yun magpapayakult. Ay! Hindi lang basta magpapamang inasal, magpapayakult pa. Apakasarap pa naman ng Yakult na yan. Talaga naman. Nasa core memory natin mga 40 tulad yan. Jen, kakagaling ko lang ng Japan. Baong ko yan. Ay, nako. Birthday ngayon ni Mr. Michael Ong, ang Vice President ng Yakult. Ay, Sir Michael Ong. Happy birthday. Alam mo, birthday. mababait talaga yung mga Michael. Ayun naman. Magpapadala yan ng Yakult. Ilang bote. Ilan ba kaya niyo ipadala, Sir correct. Michael? Diba? Happy birthday, Sir Michael! Happy birthday po! Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Brought to you by Ayon. Sa ilaw lang ba o kailangan ko lang tanggapin yung katotohanan na feeling ko glass skin ako pero sinasabi ng pamilya ko na oily ako? Sabihin nyo na po. Kasi nagulat din ako parang nung flumash, nung close-up ako dito sa camera, parang oily. Ayokong pumayag kasi sabi ko, ang ina-achieve ko glass skin. Ang ending, oily. So, sino nagsasabi sa'yo na oily? Yung mga anak ko. Yung mga anak ko, tas ako So, lagi real ako nagsasabi, it's not oily anak, it's glass skin. Tapos nung nakita ko ngayon sa camera, parang oily nga. Ano ba? Na-over na ba ito sa moisturizer? Kaloka! Pag ilaw po ba yan, oily talaga ako. Mayayamot na ako, babaguhin ko na yung skincare products na Ayan. Olive oil po ba? Nakakaya
Hayamoto. Anyways, shout out po sa inyo lahat. Salamat sa pagtutok sa atin. Oh, Ayan. sabi ni Tingnan mo. Aika Bate. Aika Bate. Ganyan din yung face ko, glass skin. Tapos sabi ng friend ko, Oily daw yung face. Kahapon nasa mall kami, sinabi ng anak ko sa akin, Mom, why don't you buy the parang oil paper? Parang, alam mo yung out of nowhere. Gusto niya bumili ako noon. Naalala ko totoo dyan sa si Totoy Bato. Ganon. Yung lagi nga, Mary Kay pa yung nilalagay dito. Taray ni pantanggal ng Totoy oil. Bato. Ay, ako ayokong pumayag kasi nga glass skin. Kasi baka mamaya kapag ka bumili ako ng oil paper tapos ang daming oil na makuha, ma-confirm, di ba? Na oily ako at hindi glass skin. O, di ba? Ayan. At least hindi broken glass skin. Tama. Okay na to. Kesa tuyo. Kesa haggard. Ganon. Ayan. Shout out sa Dahlia Transport Service Cooperative. Jeepney Hello driver. po. Biyahe Marikina Pasig naka-tune in. Salamat. Sa Tambalang Kumikinang. Salamat po, Gerald Misiano. Thank you. Thank you so much. Ayan. Salamat po. O yun. O, meron pa bang nagpapa-shoutout dyan? Ayan siyempre, walang iba kundi si Alexander. Oo. Na naghahanap pa yata ng away. Hinahanap niya isa nating tambalanisang si Zoltrak. Ba't nawala si Zoltrak? Bakit? Inaaway ka? Naghahanap ng away ito si Kuya. Ayan. O siya? Wala. mamaya ulit. Tinabunan na kayo ng nung nag-iisa eh. Sabi Flinad naman, sabi ni Ark, literal na Kumikinang ina. Literal na kumikinang ina. Ayan. Yun. Sige, tatanungin na lang natin sa digital pagkatapos ng pag-ere. Ayan. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Bye. Ingat po kayo. Mamaya ulit. Bye. Bye. Bye.